Kadakilaan mo, Father. Tunay nga na you are worthy, Father. At salamat po sa presensya mo sa gabi pong ito. Muli, samahan mo kami mula umpisa hanggang sa matapos sa aming pakikinig na yung salita. At salamat po sa anointing, sa glory, sa signs and wonders and miracles na pinagkaroon mo po sa akin sa gabi pong ito. At muli, pinabalik ko po sa mataas pa po. Salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay nga ang Diyos po ay dakila. Tunay nga na kaya dapat po ay hindi lamang po natin siya pinupuri, kundi lagi po natin siyang pinasasalamatan. Kaya bakit dapat laging pagpasalamat sa Diyos? Number one, ito po yung utos sa atin ng Diyos. Yung lagi po siyang pasalamatan. Sapagkat nais ng Diyos na makita sa kanyang mga nilikha na siya ay laging pinupuri at laging nagpapasalamat ang kanyang hinirang at pinili. Sabi dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po yung kahulugan pong ito? Hindi po option na tayo po ay magpasalamat, kundi ito po ay kalooban ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo sa Kanya dahil ibig sabihin po nito na tayo po ay sumusunod talaga po sa Kanya. Dahil po kilala po natin yung ating Panginoong Diyos, kaya nga po tayo po ay nagpapasalamat po sa Kanya. Kaya dahil sa pagpapasalamat po natin sa Kanya, ang Diyos po ay nalulugod po sa mga hinirang at pinili na lagi po nagpapasalamat po sa Kanya. Kaya yun po yung sinabi dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, na sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya yan po yung unang Word of God na kung bakit dapat laging tayo nagpapasalamat po sa Diyos. Sapagkat niloob po ng Diyos na turuan ang kanyang mga anak at kanyang mga pinili-tinirang na lagi pong magpasalamat po sa Kanya. Kaya dapat po ang gagawin po ng mga hinirang at mga pinili sa bawat araw na dumarating sa buhay ng mga hinirang, mula paggising pa lamang po sa umaga ay mag-pray na at magpasalamat sa Diyos. Dahil yung buhay na ibinigay uli ng Diyos doon sa kanyang hinirang at pinili ay tunay nga na hindi po kayang bayaran ng anumang uri ng currency o hindi ito kayang itumbas sa ginto o pilak. Dahil ang hininga po at ang buhay po ng isang tao, ito po ay nakasalalay po sa Diyos na may likha. Kaya dapat pasalamatan po ng hinirang at pinili sa bawat umaga pag siya po ay bagong gising. Sapagkat yung buhay nga po ay hindi po hawak ng tao, kundi ang may hawak po nito ay yung Diyos. Kaya yung sinasabi na sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat lagi pong merong ugali ang mga pinili-tinirang na magpasalamat po sa Diyos. At yun po yun ay hindi po yun option, kundi yun po ay kalooban po ng Lord na gawin ng pinili-tinirang na lagi po magpasalamat po sa Kanya. And number 2, bakit dapat laging magpasalamat sa Diyos? Dahil mabuti siya kahit hindi mabuti ang kalagayan natin. Ito po yung dapat nang gawin din po na kahit hindi po maganda yung kalagayan ng isang hinirang at pinili, ay kailangan po naroon din po yung kanyang pagpapasalamat lagi po sa Diyos. At sabi po dito sa awit 100, verse 4 hanggang 5, babasahin ko po at kayo po ay makinig. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Yan po yung sinasabi po
dito po sa sulat po ni Haring David sa mga awit 100 verse 5, na magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Mga pasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kaawaan at magpakailan paman. Ayan. Kaya ano po yung kahulugan po nito? Nagpapasalamat tayo, hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa Diyos na mabuti siya. Kaya palagi raw nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos. Hindi po yung mga pangit na nangyayari po sa buhay po natin, kundi yung mga mabubuting gawa ng Diyos sa buhay po natin, yung po lagi po natin imuni-muni. Paglalo po tayo ay nag-iisa, kailangan lagi po tayong naroon na nagpapasalamat sa Diyos kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may kahirapan, kahit may pag-uusig, o anumang sitwasyon na dumarating sa buhay po natin, maganda man ito o pangit, ay kailangan po lagi po raw po tayong may ugaling magpasalamat po sa Diyos. At pag ganun po yung ating attitude sa harap po ng Diyos, ang Diyos raw po ay nalulugod po sa atin. Dahil ang Diyos po ay mabuti, lagi po sa atin. Ibig sabihin, anumang araw, ang Diyos po ay lagi pong merong nakahandang mabuting bagay po sa atin. And number 3, bakit dapat laging magpasalamat sa Diyos? Ang pagpapasalamat ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. At daing na may pagpapasalamat ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di maaabot ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan po yung sinabi po dito ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya bakit dapat lagi magpasalamat sa Diyos? Yun nga, ang pagpapasalamat ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Di ba pag tayo po ay laging Lord, thank you. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon po kayo ng kagalakan. Nagkakaroon po kayo ng kakontentuhan doon sa inyong kalagayan. Kaya pag tayo po nagpapasalamat sa Diyos, lagi pong sumasaisip at nasa isip po natin na ang mga bagay na mabubuting ginawa po sa atin ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin po dito po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin, ay idaing ninyo ang mga inaing nyo na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Yun po yung dapat pong gawin ng isang anak ng Diyos, at lalo na yung mananampalataya po ng Panginoong Kristo na kung meron kang pangangailangan, kailangan naroon po yung iyong paghingi lagi sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay mabuti nga at mapagbigay nga po siya. Pag ikaw po ay lagi nagpapasalamat po sa Kanya at talagang hindi ka nag-aalinlangan na humingi po sa Kanya, ay bibigyan ka niya po. At hindi lamang po yun, kundi magkakaroon ka po ng kapayapaan. Bakit? Dahil alam mo na mayroong Diyos na nakaagapay sa iyo araw-araw. Amen? Bakit bakit dapat laging magpasalamat sa Diyos? Number 4, sabi po rito, para hindi tayo makalimot sa Diyos. And sabi sa Deuteronomio, chapter 8, verse 10 hanggang 11, at kakain ka at mabubusog at ang iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Ano pong kahulugan po nito?
Pag hindi ka nagpasalamat sa Diyos, ikaw ay nakakalimot sa Kanya. At doon na papasok sa iyong isipan na bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Ako naman ito. Ibig sabihin sa sariling lakas mo na ikaw nakatingin hindi na sa Diyos. Kaya bakit dapat lagi magpasalamat sa Diyos para hindi tayo makalimot sa Diyos? At yun nga sinabi sa Deuteronomio na pag kumakain ka na at pag nabusog ka na, ibig sabihin po nito, pag gumanda na iyong buhay, huwag mo siyang kalimutan. Kailangan naroroon ng iyong pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Diyos dahil pinaunlad na niya ang iyong buhay. Huwag mo raw sasabihin sa sarili mo na, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Ako naman ito. Ako naman yung nagkatrabaho. Ako naman yung may gawa nito. Ibig sabihin, pag ganun na po yung attitude ng isang tao, ibig sabihin po nun yun, naroon na po yung kanyang pagmamalaki. At hindi na po siya nakatingin doon sa gawa ng Diyos, kundi nakatingin na po siya sa gawa po niya ng pansarili. Kaya napakahalaga po na dapat ang isang pong tao o mananampalataya na Panginoong Diyos ay laging huwag makalimot na magpasalamat po sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng mensahe pong ito dahil dito po sa mga mensahe pong ito ay nagtuturo po ito kung paano po talaga natin pasalamatan at kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Yan, ano po yung kahulugan po nito? Sabi yung nga po, pag hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos, ikaw ay nakakalimot na sa Kanya. Yan. Yun po yung reminders po sa mga hinirang at pinili. Pag nakalimutan mo ng mag-thank to God, ibig sabihin, nakalimutan mo na siya. At kanino ka na magpapasalamat? Sa sarili mo ba? Sa kapatid mo ba? Sa amo mo ba? Sa boss mo ba? O kay sir mo ba? O kay ma'am? Kanino ka magpapasalamat? Dapat huwag mong kalilimutan nga ang Diyos. Pag ikaw ay umunlad na. Yun yung sinasabi nga sa Deuteronomio 8:10. At kakain ka at mabubusog at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Yan. Ngayon, isipin niyo po, sa buhay niyo po ngayon, nasasaan po ba kayong bayan? Nasasaan ba kayong lugar? Yan pong mga lugar na kinaroroonan po niyo, dapat imuni-muni niyo yan na, dati, doon ako nakatira. Pero nung ako dito na nakatira, ay umulad na ako. Pero doon sa pinanggalingan ko, mahirap ako. Pero ngayon, naririto na ako ngayon, sa lugar na ito na hindi ko naman bayan, ay ngayon, maunlad na ako. Yun po yung ibig sabihin po dito, sa Deuteronomio 8:10 na. Pag binigyan ka na ng magandang buhay ng Lord, lagi mo na siyang pasasalamatan. Huwag kang makakalimot. Dahil doon nga sa dati mong pinanggalingan, ay salat ka, hirap ka, pero dinala ka ng Lord. Dito ngayon, sa bahay na kinaroroonan mo, at ngayon, naririto ka sa bahay na kinaroroonan mo, ngayon, maunlad ka na. Pag ganun raw yung nangyari at ginawa ng Diyos sa buhay mo, huwag mo raw po siyang kalilimutan pasalamatan. Amen. Dapat lagi mo raw po siyang pupurihin, pararangalan ang kanyang pangalan. At huwag mong sabihin sa sarili mo na umulad ka dahil sa iyong lakas. Dahil pag ganun po yung ginawa mo, hindi ka na sa Diyos nakatingin, kundi nakatingin ka na doon sa sarili mong gawa. At hindi na doon sa gawa ng Panginoong Diyos. Kaya dapat ang buhay mananampalataya at ang buhay po ng hinirang at pinili ay huwag po makalimot na magpasalamat po sa Diyos. Araw-araw po dapat magpasalamat sa Diyos. Pagising pa lamang sa umaga, magpasalamat na sa Diyos. Bago matulog, kailangan magpasalamat po sa Diyos. Yun po yung nais ng Diyos na makita sa kanyang mga pinili-tinirang. And number 5, bakit dapat lagi magpasalamat sa Diyos? Ang pagpapasalamat ay sacrifice na gawain na kinalulugdan ni Lord. Ayan po yung maganda. Ang pagpapasalamat ay sacrifice na gawain na kinalulugdan ni Lord. Sabi dito sa Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid, baga
ay mga bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ano po yung kahulugan po nito? Ibig sabihin, ano man ang mangyari, ipatotoo mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo kahit saan ka man pumunta. Yun po yung maganda po, na kahit saan ka raw pumunta, ipatotoo mo yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, nasa work ka man, kung kayo nagtatrabaho, o estudyante ka man, naroon ka sa school, kailangan ipatotoo mo yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo para malaman ng mga classmate mo, malaman ng mga teacher mo, malaman ng mga ka-work mo na yung buhay mo ay talagang pinaganda ng Diyos. At dahil sa ganung pangyayari na ginawa ng Diyos sa buhay mo, ipatotoo mo raw yun. Huwag kang mahihiya na ipagsabi yun sa iyong mga ka-work, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga classmate, na ikaw ay pinayaman, pinaunlad ng Diyos dahil nakakilala ka sa Kanya. At binago niya ang buhay mo at talagang pinaunlad niya ang buhay mo. Kaya, yun nga po yung sinasabi na huwag kang makakalimot sa ating Panginoong Diyos. At talaga naman po ang Diyos ay hindi rin po siya nakakalimot sa atin. Amen? Pag tayo po hindi nakalimot sa Kanya, hindi rin po niya tayo o kayo kalilimutan. Lagi niyo po tatandaan sa dinami-dami nga po ng tao sa mundo pong ito, ay isa po kayo sa napili at nahiram po ng Diyos. Sino po tayo para piliin at hirangin nga po ng Diyos? Sa dinami-dami nga po ng tao, ay bakit nga po tayo ngayon ay nasa presensya po ng Diyos? Dahil yun po ay kalooban po ng Diyos. Dahil nga po siya mabuti sa mga buhay ninyo at sa mga buhay po natin. Ngayon, ano ang mangyayari pag laging nagpapasalamat kay Lord? Number 1, nagiging masaya ka. Totoo po ba yun? Amen. Pag laging ka nagpapasalamat kay Lord, siyempre, di ba, masaya ka. Bakit nagpapasalamat ka sa Lord? Dahil nga, una, sinagot ng Lord yung prayer mo. At higit sa lahat, kung meron kang request, kung meron kang kahilingan, binigay niya sa iyo. Kaya sabi nga sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. Yun po yung maganda. Na lagi po tayong magalak lagi. Saan man tayo pumunta pumaroon, wag na po tayo malungkot. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Dapat ang mga anak ng Diyos po ay lagi pong masaya. Laging nagagalak. Dapat lagi po tayong merong ugaling palangiti, hindi nakasimangot. Dahil sa mukha pa lang po ay makikita na po kung talagang nasa atin po ang Diyos. Amen? Diyan lang bang po sa mga face po natin na makikita kung talagang tayo po ay may kagalakan o mayroong kalungkutan. Kaya, pag nagiging masaya ka, kailangan lagi kang may kagalakan. Ano po yung kagalakan? Kagalakan na nakakilala ka sa Diyos, kagalakan na binago ka ng Diyos, kagalakan na pinaunlad ka ng Diyos, binigyan ka ng work, na dati wala kang work, pero nung ikaw ay nanalangin at talagang nanalig sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, binigyan ka ng magandang work, hindi lamang magandang work ang binigay sa'yo, kundi talagang inayos niya ang buhay mo. At ngayon nga, dahil kilala mo ang Diyos, hindi lamang maayos ang buhay mo, kundi maunlad at mapayapa na ang buhay mo. Kaya sabi nga, magalak kayong lagi. Yan yung sinasabi sa unang Thessalonica 5:16. And number 2, nakikita mo ang kamay ni Lord. Yan. Pag lagi kang nagpapasalamat. Totoo po ba yun? Na nakikita po ba ninyo yung kamay po ni Lord? Pag lagi po kayo nagpapasalamat sa Kanya. Ang sabi po dito sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasaiyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan po yung sabi po dito sa Isaiah 41:10.
Makikita raw po natin yung kamay ng Diyos pag lagi raw po tayo nagpapasalamat sa Kanya. Yan. Yan po yung mga benepisyo. Pag lagi ka nagpapasalamat sa Diyos. Napakaganda. Nasabi nga sa Isaiah 41:10, no? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Kaya, ano yung pangamba mo? Kung ang Word of God na ito ay nagsasalita ngayon sa iyo na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. At huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Ano po yung manlupaypay? Yung pang nanghihina ka nga. Pag may problema ka nga. Andiyan dyan po siya, nakaalalay. At hindi ka niya hahayaan na malungkot, mag-alala, manglupaypay. At sabi niya nga, tutulungan ka niya, palalakasin ka niya. At higit sa lahat, aalalayan ka ng kanang kamay ng Panginoong Diyos. Tingnan nyo. Kaya pag nagpapasalamat po tayo sa Lord, naroon na po kagad yung kamay ng Lord eh. Kasi bakit po? Meron kang pagtitiwala sa Kanya. Kaya naroon po siya. Yung kanyang kanang kamay sa iyo, sabi dito sa Isaiah 41:10, na yung kanang kamay ng Panginoong Diyos nakalalay kagad sa iyo. Dahil nga, marunong kang magpasalamat sa Kanya. Kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, naroon yung pagpapasalamat mo. Kaya, ano po yung dapat gawin? Sa bawat araw na dumarating sa buhay po natin, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. And number 3, napapalayo ka sa reklamo pag lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit nalalayo ka at nawawala yung pagreklamo mo pag lagi kang nagpapasalamat sa Diyos? Sabi po dito sa Filipos chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Yan. Kung bakit po nalalayo po tayo sa pagreklamo, pag tayo po ay lagi nagpapasalamat po sa Diyos, dahil nga po naalala po natin ang kanyang kabutihan. Yung ginawa niya nga pong magagandang bagay sa buhay po natin. Kaya imbis na magreklamo po tayo, kung tayo po nahihirapan, ay nawawala po yun. At napapalitan po yun ng pagpapasalamat at pagmamahal at paggalang po sa Diyos. And lastly, number 4, sabi po rito, magiging patotoo ka pag lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 16, ganyan din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ayan. Pag lagi ka raw nagpapasalamat sa Diyos, meron kang patotoo. Totoo po yun. Na kahit sa ka nga magpunta, ay meron kang patotoo na sinasabi sa mga kakilala mo. Na ano po yung patotoo? Na sinasabi mo sa kanila na mula lang ako ay nakakilala sa tunay na Diyos. Ito na yung buhay ko. Ito na yung ginawa ng Diyos sa buhay ko nung ako ay natutong manalangin sa Kanya, natutong magpasalamat sa Kanya, at natutong magpuri sa Kanya. Na dati, ang buhay ko magulo, pero ngayon, dahil ako ay nakakilala na sa Diyos, nawala na yung kaguluhan sa buhay ko. At naroon na ngayon yung kapayapaan sa buhay ko. At ang sabi raw, maging ilaw raw po tayo. At paliwanagin raw po natin yung ating ilaw. Ano po yun? Yung mga gawa po natin sa harap po ng mga kakilala po natin. Ibig sabihin, yung patotoo na ginawa po ng Diyos sa mga buhay po natin ay kailangan po natin pong itong i-share sa lahat ng mga kakilala po natin. Huwag po raw po natin itong isekreto. Sabihin po natin sa mga kakilala po natin na tayo po ay talagang binago, pinaunlad ng ating Panginoong Diyos. At lagi po natin kalilimutan, at wag po natin kalilimutan na ang Diyos po ay lagi po natin kaagapay. Yan yung sabi nga po sa Isaiah 41:10. Kaya tutulungan po tayo ng Diyos, aalalayan po tayo ng Diyos, gagabayan po tayo ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari man, kailangan naroon po tayo na lagi nagpapasalamat po sa Diyos. Huwag po natin kalimutan na mag-thank to God. At huwag po nating
aalisin sa ating isipan na pasalamatan po siya. Ano man ang mangyari, thank to God po tayo. Thank you, Lord. Sabihin po natin lagi. Hindi lamang po thank you, kailangan may kasama pong I love you, Lord. Dapat lagi po yung maging attitude po natin, ugali po natin. Pagising sa umaga at bago matulog sa gabi, ay magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. O Amang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa salita mo pong ito. Na muli mo kaming tinuruan na laging magpasalamat sa iyo. Sapagkat ito yung nais mo. Na makita po sa aming mga buhay na lagi kaming magpasalamat sa iyo. Ano man ang maging sitwasyon, ano maging mangyari o mangyayari o maganap man sa buhay po namin, pangit man o mabuti man, ay sabi mo pasalamatan ka namin. Sapagkat ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Ikaw ang may hawak ng lahat ng pangyayari sa mundo pong ito. Maging ang pagputok ng bulkan, maging paglindol man, maging pagbaha man, o ano mang magaganap o gera man, ay lagi ka nakaagapay. At alam mo po ito. Kaya nga, sabi mo nga sa Isaiah 41:10 na hindi mo kami iiwan. Tutulungan mo kami, gagabayan mo kami, alalayan mo kami, puprotektahan mo po kami. At salamat po, Ama, sapagkat tunay nga na nararamdaman po namin at tunay nga kitang-kita po namin ang kamay mo na nag-aalalay po sa amin. Na sa kabilangan ng mga problema namin, siliranin nga sa buhay po namin, ay nakakaagapay ka po. At daman-daman po namin yung pagsama mo sa buhay po namin. Kaya Lord, sa gabi po ito, thank you Lord. Tunay nga na hindi mo kami pinabayaan. Tunay nga na lagi mo kami iniingatan. Salamat sa mga pagkain, inuming biyaya, pagpapala, tagumpay na pinagawa mo po sa amin. Ama, ingatan mo po ang mga anak mo na umatin sa God's Provider po Gospel Church. Mga officers, mga congregation, ang mga youth, ang mga couples, ang mga lolo at lola na umatin po rito, mga children, ay tunay nga na i-cover mo ng banal mo dugo pang Jesucristo. At tunay nga na alisin mo at lahat ng plano ni Satan sa mga anak mo umatin sa God's Provider po Gospel Church ay huwag mo ipantulot na mangyari po ang tagumpay ni Satan sa mga buhay po niya. Lalo po sa araw po ng linggo. Tunay nga na samahan mo po ang mga anak mo na aatin dagalo. Agapayan mo sila, gabayan mo po sila. Lalo-lalo ng Panginoon. Yung mga officers at yung mga congregation. Ama, ingatan mo, gabayan mo po ang buhay po ni Brother Tony, ang buhay po ni Brother Richie, ang buhay po ni Pastora Ana, ang buhay po ni Juday, ni Gia, at maging ang buhay ko, Ama. At salamat po sa gabi pong ito. Natunay nga na ikaw po ang aming Diyos na hindi nagbabago kayo naman. Salamat po, Ama, sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa church na ito. At maging sa mga buhay po namin, kung paano ka naging matagumpay ng Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at muli kang nabuhay at na ngayon naroon ka na sa kanan ng Ama. Ay ganun din po, Panginoon Jesus. Kami po'y lumalapit sa gabi pong ito. Nasamahan mo po kami. Hindi po namin magagawa ang mga bagay kung di mo kami sasamahan. Pero magkakaroon ng tagumpay ang mga buhay po namin kung kami po ay sasamahan mo, Panginoon Kristo. Kung paano ka nga nagtagumpay, ay ganun magtatagumpay din po kami. Kaya bigyan mo po kami ng awa, ng habag mo sa gabi pong ito. Masalamat po sa mga kabutihan na ipagkakaloob mo po sa amin mula sa araw ng bukas hanggang sa araw ng linggo. At muli, ang kalooban mo po, Panginoong Jesus, ang masunod, hindi po ang kalooban po namin. Lagi mo kami bigyan ng pusong basag, pusong dalisay, at pusong handang magmahal sa iyo at magpakumbaba sa iyo, Father God. Salamat po. At muli, pinabalik po namin sa matas papuri. Pasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray, everybody say, Amen and Amen.